Isang suntok lang. Pero bakit parang mas malaking suntok ang tinanggap ni Boss Toyo mula sa publiko? Mula sa pagiging hinahangaan, ngayon ay binabatikos ng libu-libong netizens. Ano nga ba ang totoong nangyari? At ang lalong nagpasabog sa social media ay ang pahayag na iniuugnay kay Boss Toyo matapos ang insidente. Physical injury lang naman yan, mura lang yan. Isang linyang mabilis na kumalat online at lalong nagpainit sa kontrobersya. Para sa maraming netizens, tila minamaliit nito ang bigat ng pananakit at ang posibleng legal na pananagutan. Habang ang iba naman ay nagsabing maaring nasabi lamang ito sa gitna ng bugso ng emosyon. Pero paano nga ba umabot sa ganito ang lahat? Naganap ang insidente sa Motivated 3x3 Basketball Tournament, isang event na dapat sanay magpapakita ng sportsmanship at pagkakaisa ng mga influencer. Ngunit sa halip na basketball ang maging usapan, isang suntukan ang naging sentro ng atensyon ng publiko. Batay sa mga lumabas na video at ulat, nagsimula ang tensyon dahil sa pagtatalo tungkol sa lineup ng isang manlalaro. Mula sa simpleng argumento, nauwi ito sa matinding trash talkan at personalang komprontasyon. Habang umiinit ang palitan ng salita, nagharap ng malapitan sina Boss Toyo at Boss Mel. Makalipas ang ilang segundo, bumitaw ng suntok si Boss Toyo na tumama kay Boss Mel. Agad namang umawat ang mga taong naroon, ngunit huli na ang lahat. Kumalat ang video sa social media at naging viral sa loob lamang ng maikling panahon. Dito na nagsimula ang mas mainit na laban, ang laban sa opinyon ng publiko. Maraming netizens ang kumondena sa nangyari. Ayon sa kanila, kahit gaano katindi ang trash talkan, hindi ito sapat na dahilan para manakit ng kapwa. Bilang isang influencer, mas malaki rin umano ang responsibilidad na maging mabuting halimbawa. May mga nagsabing, hindi sukatan ng tapang ang unang manuntok. Ang iba naman ay nagsabing, kapag nauwi sa pisikalan ng argumento, pareho ng talo ang magkabilang panig. Dahil dito, binansagan si Boss Toyo ng ilang kritiko bilang mayabang at pikon, lalo na matapos kumalat ang kontrobersyal na pahayag na iniuugnay sa kanya. Ngunit hindi rin naman nagkulang ang mga nagtanggol sa kanya. Ayon sa kanyang mga taga-suporta, hindi raw dapat isang bahagi lamang ng video ang husgahan. Giit nila, may matinding provokasyon at personalang nangyari bago ang suntukan. Para sa kanila, napuno lamang si Boss Toyo at nadala ng emosyon sa gitna ng mainit na komprontasyon. Sa huli, hindi na umabot sa korte ang issue. Sa tulong ng organizers, nagkausap, nagkapatawaran at nagkamayan sina Boss Toyo at Boss Mel. Dahil dito, hindi na itinuloy ang anumang planong pagsasampa ng kaso. Ngunit kahit natapos na ang alitan ng dalawa, hindi pa rin natapos ang batikos sa social media. Hanggang ngayon, marami pa ring netizens ang bumabalik sa viral na video at sa kontrobersyal na linyang iniuugnay kay Boss Toyo na physical injury lang naman yan, mura lang yan. Para sa ilan, kahit humingi na siya ng paumanhin at nagkaayos na sila ni Boss Mel, mahirap na raw burahin ang naging impresyon ng publiko. May mga nagsasabing sapat na ang pagpapatawad at dapat nang bigyan ng pagkakataong makabawi ang dalawang panig. Ngunit mayroon ding naniniwalang ang mga pampublikong personalidad ay dapat managot sa kanilang mga kilos dahil nagsisilbi silang halimbawa sa kanilang mga taga-subaybay. Sa ngayon, maaring sarado na ang usaping legal, pero sa korte ng opinyon ng publiko, tila hindi pa rin tapos ang laban. Sa inyong palagay, sapat na ba ang paghingi ng tawad at pakikipag-ayos? O may mga pagkakataon bang kahit wala ng kaso, nananatili pa rin ang pananagutan sa mata ng publiko?